Muli po, isa pong mapagpalang pagbati ang aking ipinapahatid sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan lagi at siyempre ligtas sa anumang uri ng kapahamakan at may layo kayo sa anumang uri ng sakit at bagkos ang darating sa inyo ay swerteng walang katapusan. Ayan po at doon naman po sa mga politikong mga kawatan. Mga matay na lang kayong mga hayop kayo. Dahil ngayon kitang-kita na po yung paghihirap ng ating mga Pilipino na kung saan ay sila ang may-ari ng pira ng PhilHealth pero sila ngayon ang nagsasaper. Lalo na ngayon at parami ang may mga sakit sa bato. Ayon po yan sa broadcast ng Channel 7, kagabi lamang po yan. At ang sinasabi po ay kakaiba po ito dahil biglang lumubo na po yung may mga sakit ngayon sa bato na magpapa-dialysis. Ayan. Ikaw rin sa Hontiveros, tatanungin kita. Ikaw ba ay nakakatulog pa? Dahil isa ka rin sa nangulimbat dyan sa PhilHealth. Itong administration ng Marcos na ito at dyan sa mga sinasabi na isauli yung pundo na ninakaw ninyo dyan ng PhilHealth. Naisauli na ba ito? Naisauli na ba ito? Kung hindi pa po naisauli ito, ano pong ginagawa ng ating mga hukom, lalo na po ang Supreme Court? Ito na po nagbumirang na po yung pagdami ng may mga sakit sa bato na kung saan ay nangangailangan ngayon ng dialysis. Nasaan ang konsensya mo, tikbalang, tambalos-los, at ikaw bangag, at ikaw na butod ka, nasaan ang mga konsensya ninyo? Sisikapin ko po rito na hindi makapagmura. Pero gustong-gusto ko na po sa arangkada ko palang gusto ko na murahin kayong mga putang hayop kayo. Grabe, ito na nga po yung sinasabi ko. Pero mamaya po ay pag-uusapan natin yan tungkol po sa mga bato na yan. At dahil nga gusto ko munang sariwain sa inyo yung aking pong mga in-advise sa inyo or pinapag-ingat ko po kayo na ingatan, bantayan yung inyo pong mga anak, lalo na po kung minor de edad yan. Nagtatrabaho man yan o estudyante yan, bantayan nyo pong mabuti. Paulit-ulit ko lamang pong itong sasabihin sa inyo at hindi po ako magsasawa. Dahil dito, sa broadcast ng Channel 7 na itong mga raming nagkakasakit ng bato na yan mga kwan, pagka bato po kasi kasama na po yan yung kidney na po yan yung kwan na yan, kasama na po yan kidney po. Kaya nga po nagkukanyan sila ano tawag dito, sasabi ko lang kanina, nakalimutan ko na yung dialysis. Kaya ko po inulit-ulit dahil sisiguraduhin ko po sa inyo na dadami na naman po yung demand ng kidney. Kita nyo naman sa Channel 7, di ba? Na ang daming may mga problema sa kidney na kailangan ng i-transplant. At hindi na raw kailangan yung mga dialysis niyan, bagkos dumiretso na raw po kayo sa kidney transplant, mas maganda pa. Ano pong ibig sabihin niyan? Diyan po pumapasok yung sinasabi ko po sa inyo, lalo na po itong mga subscriber ko. Ayaw ko pong may mabalitaan na isa sa mga subscriber ko ay biktima ng kidnapping, tapos biniak yung tiyan, kinuha lang yung kidney. Yun po yan. Mataas po ang demand ng kidney ngayon. Tandaan po ninyo yan. At mamaya po, didiscuss natin yung tungkol dyan sa prevensyon ng mga bato-bato na yan. Ano po? At
baka sakaling makatulong ako. Sabi ko nga po, walang kakwenta-kwenta itong channel kong ito. Pero, may mga pagkakataon na alam ko sa sarili ko na makakatulong sa inyo, bagamat walang kakwenta-kwenta itong mga dinadaldal ko rito. Kaya ko po sigurado na alam ko na makakatulong sa inyo dahil yan naman po ay subok ko na. Hindi lamang subok ko na sa sarili ko, kundi sa marami pang tao na akin din pong tinuruan ng mga yan. Kagaya po nung tinuro kong kalamansi at saka sili na yan, ay huwag nyo pong babaliwalain yan. At ito po, dahil dito, na-broadcast sa Channel 7 niyang pagdami ng may mga sakit sa bato, ay ito po, ay may kaunti akong ituturo sa inyo na alam ko pong makakatulong sa inyo. Anyway, pasadahan naman po natin itong gira nga sa Iran at saka itong Israel na isang bagsakan lang po. Nakita niyo naman, isang bagsakan lang ng bomba ng Israel, 600 na po yung antimanong patay. Ganyan po katitindi na ngayon ang mga armas. Hindi lamang po yan. At yan po ay pinag-uusapan po bomba. At ang pinag-uusapan po natin ng mga nakaraan, may mga choices po kung paano nila gagapiin ang kalaban. Pwedeng bomba, pwedeng lason, pwedeng virus, ang pwedeng lang pakawalan. Tingnan nyo to, bomba lang po ito ha, bomba lang yung pinakawalan. On the spot, 600 na pong katao ang patay. How much more kung lason or virus ang pakakawalan nitong mga ito? Dadapa na lang po tayong lahat dito. Lalo na po dito sa hindi walang alam, walang nalalaman. Dadapa na lang po kayong lahat. Ako po hindi kasali dyan dahil nga itinuro ko na po sa inyo, kaya kasalanan nyo na po yan na kapag umabot na po dito sa atin ang gira, kasalanan nyo na po yan kung tinablan kayo ng virus. Kasi itinuro ko na po yan dyan. Nandyan po yan. Yung kalamansi sili, yung sa thumbnail na yan, puntahan nyo po, i-roll up ninyo. Yung mga videos ko may nakalagay po dyan sa thumbnail na kalamansi at saka sili. Yan. Yun ang panoorin nyo. So, hindi ko na po kasalanan dahil paulit-ulit ko na pong sinasabi yan dito. Hindi pa man nangyayari, pero mangyayari at mangyayari po yan. Ngayon, ay pasensya na po kayo kung walang kakwenta-kwenta itong mga dinadaldal ko rito. Pero ito po yung pagkakataon na pakikinabangan ninyo ang bidyong dinadaldal ko sa bidyong ito. Mabalik na po tayo dahil marami po akong dapat na itapi, kagaya po nitong si Abante. Abay, napakaswerte naman tong taon to. Dahil, ayun, na-disqualified yung kanyang katunggali sa Kongreso. Itong Abante na bayawak na ito, na kasing haba ng bayawak ang dila. Ayan po yan, mababalik po siya sa Kongreso. See? Sayang lang yung effort nung ni BP Sara na ipinangampanya itong kalaban na si Oy. Yung pala, hindi naman pala siya natural born Pilipino, kundi in-check po siya. So, doon po puro kasi pandaraya ang ginagawa ninyo. Kagaya mo, alam mo namang pagka sinampahan ka ng kaso mo, ay bakit pa kakandi-kandidato ka pa? Sayang lang. O ngayon, di sana nakapag yung iba sana na lumaban niyan kay Abante, di sana, yun sana ang nanalo, na hindi na ikaw, na hindi ka naman pala po pwede. Ngayon, swerte itong si Abante, kinasihan ng demonyo ito, bagamat pastor ito, demonyo po ang nagkasi dyan. Kaya ganyan. Kaya babalik na naman siya sa Kongreso at magbida-bida na naman yan dyan. Anyway, hindi po yan ang main topic ko. Dahil lang, kung inyo pong napapansin,
kapag ka po mayroon mga ganyan mga balita, mga kung ano-ano diyan, mga sakit-sakit na yan, ay yan po ay hindi ko po pinapalampas yan. Kagaya po itong balita sa Channel 7 kagabi lang. Yan pong pagdami ng sakit sa bato. At nauwi yan lahat yan sa kidney failure. Kasi po nagsisimula yan sa diabetes. Ano po? Diabetes po lahat nagsisimula yan mga yan. Kaya po, ingat-ingat din po sa pagkain ng mga matatamis na yan. At kung hindi nyo po talaga maiwasan yung pagkain ng matatamis, kung hindi nyo talaga maiwasan yan, ay sabayan nyo na po ng laga ng dahon ng mangga at saka dahon ng buisit, nakalimutan ko. Sige po, alalahanin ko hanggang mamaya. Kasasabi ko, kukuhan ko pa lang nakalimutan ko. Pero hindi naman po, importante pa yan. Doon naman po yan sa, kung hindi rin lang maiwasan ng pagkain ng matamis, ayun po, yung dahon ng mangga at saka, ay, nako. Sige po, kung hindi ko man maalala hanggang mamaya, ay baka sa susunod na po, isang araw na ko na po i-discuss yan. Pero ito po ang, ito po yung, ito po yung importante muna. At doon po sa may mga nagtataglay na po ng bato sa bato or bato sa abdo, bato sa atay, lahat ng klaseng bato, ang nagiging po dyan, ang nagiging palatandaan na mayroon na po kayo niyan ay sumasakit na po yung sikmura ninyo. Sumasakit na rin po itong balakang ninyo. Kasama na po yung likod ninyo. Ano po? Yan po yung mga palatandaan. Sign pala yan. Sign ng may mga bato ka na. Okay? Yan po yan. Pagka ikaw ay yung tipong pag sumakit na po yung inyong sikmura, kasabay na ang balakang, kasabay na ang likod, ang ibig lamang pong sabihin yan ay malapit na po kayong mag-undergo ng operasyon. Anang kagaya na ito ng gallbladder stone na yan, malapit na po kayong magpa-opera. At may mga option po kayo kung anong klaseng opera. Mayroon po tayong tinatawag na laparoscopy surgery. Yan pong sinasabi kong laparoscopy surgery, yan po yung bubutasin kayo rito, maliit lang po yan, bubutasin kayo rito, bubutasin kayo rito, bubutasan dito, ayan, yan, sa dito. Para po may mapaglagyan sila ng camera. May masusuotan sila ng camera at saka yung instrumento nila na isusuot dyan para mahanap po nila yung bato doon sa iyong abdo. Yan. Yan po yan. Yan po yung isa sa pwede niyong pagpilian na operasyon. At yung isa naman po yung total wakwak. Yan. Ang ibig ko sabihin ng total wakwak ay wawakwakin po yung inyong tiyan para makuha nila yung bato. Ito po, magmula po yan dito, hanggang dito po yan, wawakwakin po yan. Yan po yung pagwakwak sa inyong tiyan para makuha yung bato na yan ay kung hindi po ako nagkakamali, pwede naman po kayong magtanong dyan sa mga doktor kung magkano po abutin. Pero ang pagkakalam ko dyan nasa nasa 150,000 pesos.
At doon naman po sa laparoscopy surgery na sinasabi ko, yung bubutasin lang dito, bubutasin dito na pagsusuotan lang ng camera at saka yung instrumento na parang kanya, sa television lang po nila yan tinitingnan. Halimbawa po nakaharap po sa akin dito ang television, maliit. Tapos habang hinahanap po yung kanyan, anyway, hindi ko na po i-explain. Hanapin nyo lang po dyan sa inyong mga YouTube po. Yung laparoscopy surgery. Laparoscopy surgery. Ayan po. Makikita nyo po ang procedure kung paano po ang mag-opera nun. Yun naman po ay nagkakahalaga ng at least 250,000 hanggang 300,000. Yan yun. At may kamahalan, pero yun naman po ang kagandahan. 3 araw lang po ay pwede na kayo maglakad-lakad. Or pwede ka na mag-basketball eh. Pwede ka na rin mag-drive. Yan yun. Not like dun sa wawak-wakin yung iyong tiyan, ay 2 buwan po ang kanyon. 2 buwan po ang healing time nun. Napakahaba po ng higa ninyo sa sa higaan para magpagaling. Pero bakit pa po kayo aabot sa ganon? Ito na po yun. Ito na po yung sinasabi kong walang kakwinta-kwinta kong mga content. Bakit nyo pa paaabutin kung ganon, na mauuwi kayo sa operasyon? Kasi 2 lang po ang choices ninyo, yung wakwak-wakin or di kaya yung tutusukan lang po kayo ng 3 tusok. So bakit nyo po paaabutin ng ganon? Ngayon po ay nandito ako. At para maituro lang sa inyo yung ginawa ko sa sarili ko, yung ginawa ko sa ibang tao, yung ginawa ko kung kani-kanino hindi ko naman sila kakilala, na tinuruan ko sila ng kahit papaano ay makakapagpatunaw ng mga batong yan. Okay? Ngayon po, hindi naman po ako doktor ha. Lagi niyo pong tandaan, hindi po ako doktor. At hindi ko po alam yung mag-opera. Ang alam ko lang po yung natural na gamutan lang. Yung pwede lang pang tunaw ng mga nasabing mga bato-bato. Marami po kasi mga klase ng mga bato-bato. Yan yun, marami. Pero, gaano man karami ang klase na yan, ay mayroon po tayong magagawa na huwag na tayo magpa-opera. Kasi, ang sinasabi ko po diyan, pag may mga bato-bato na kayo dyan, apektado na po lahat yan, organo nyo na yan. Yan, mga kidney, lahat po yan, apektado na. Kaya nga po, mayroon tayong, tinatawag na dialysis eh. Kasi nga po, malalason po yan ng ngayong kaya apektado po lahat yan. Ganito po lang ang sana ay makatulong sa inyo ito. Okay. Kung yan po ay mga nararamdaman ninyo or yan po ay kung madalang pa man po ninyo nararamdaman yung sinasabi kong sintomas na either sasakit yung inyong sikmura, kasama yung balakang, kasama yung likod, ay kung paminsan-minsan nyo lang po nararamdaman, ay ito yung pinakamagandang simulan nyo na itong ituturo ko. Okay? Ganito lang po. 3 lang po ito. Ay, 3 lang ba o 4 ba ito? O, 3 lang po. O, pang-4 yung gatas lang, pang-4. Okay. Makinig pong mabuti. Buto ng mani. Mani, ha? Mani. Peanut, mani. Buto ng peanut or mani. Sangagin po ninyo yan. Pero wag naman po sunog.
yung maluluto lang na sinangag, yung nabibili ninyo na mga sinangag dyan sa mga nagtitinda-tinda, huwag nyo pong ipirito ha. Huwag nyo isangagin sa may mantika. Sangagin nyo lang po yun ng wala sa mantika. Yung pagkagaling po doon sa balat niya, yun po, huwag nyong hahaluan ng mantika. Sangagin nyo lang. Pag yan po ay luto na, i-separate nyo. Tapos magsangag po uli kayo ng buto ng kasoy. Buto po ng kasoy, ano? Ganon din po, kung gaano karami yung buto ng mani, ganon din po karami yung buto ng kasoy. Ganon din po ang proseso. Sangagin nyo rin po sa walang mantika hanggang sa maluto. Pagsamahin nyo na po yan. Tapos magsangag din po kayo ng buto ng langka. Okay, buto po ng langka. Ganon din po ang proseso. Sangagin nyo po hanggang sa maluto yung buto ng langka. Kung gaano po karami yung mani, ganon din po karami lahat yung tatlo. Buto ng langka, buto ng kasoy, buto ng mani. Tapos gilingin nyo po ng pino. Di ba, ang pagkakaalam ko ngayon, mayroon na tayong ngayon makabago na yung, anong tawag doon, yung, ewan ko kung kaya ng, yung pagka gumagawa ng mga halo-halo. Ano yung blender. Hindi ko po sigurado kung kaya ng blender yon yung mga buto-buto na yon. Pero palagay ko naman po kaya. Kasi nga po, luto naman po yung parang, kumbaga, parang crunchy na yung parang malutong na dahil sinangag nyo nga Testing nyo rin po. Kung kaya sa blender, ay di okay, mas maganda. At kung hindi naman kaya sa blender, ay di bayuhin nyo. Bayuhin nyo hanggang sa, di kaya kung hindi man kuhaan sa una, bayuhin nyo. Tapos i-blender nyo po para maging pulbos. Okay? Basta problema nyo na po yun. Kung paano nyong gawing pulbos, gawing mapino. Basta po pinong-pino yan ha, pinong-pino. Yung pagkakagiling, kumbaga. Tapos, kung wala po kayong mabibili dyan sa inyo, sa lugar ninyo, nasa gatas ng, yung sariwang gatas, paano man yan, kahit anong gatas yan, basta sariwa. Ang ibig ko sabihin, di ba po, may mga nagbibinta dyan ng mga sinasabi na gatas ng kalabaw, gatas ng baka, gatas ng kambing. Di ba? Kahit ano doon. Okay. Basta yan yung sariwa. Yung hindi pa, yung hindi nabibilihan na, kasi yung nabibili po na yan, nakaproseso na po yan, may mga na po yan, may mga preservative na po yan, hindi po yan. Sariwang gatas. Yun po. Okay. Sa tuwing umaga, pagkagising ninyo, di pagka nagmumug na kayo, di ba? Magmumug na kayo. Dahil ang kuwan naman natin dito, ang ugali naman natin mga Pilipino, pagkagising, mumug, kape, di ba? Yan po ang ugali natin Yan naman po, pagka kayo po ay mag-undergo ng ganitong gamutan na, pagkamumog, yun po ang gagawin ninyo. Di sariwang gatas yan. Siyempre, natural, ilagay nyo yan sa rep. Kasi baka mamaya, makakuan yan mapanis. Di ba? Yun po. Kuha po kayo doon ng kalahating kutsara or isang kutsarita. Yung pinulbos ninyong isang kutsarita. Yon. Lagay nyo sa isang baso. Punuin nyo ng ng gatas. Haluin nyo. Yung isang kutsarita, yung punuhan ng kutsarita, lagay nyo sa isang baso. Tuwing umaga, yun naman po ang inumin ninyo. Tapos sa pagtulog. Ewan ko kung naintindihan ninyo. Ha? Naintindihan nyo ba? Sige, sabihin ko ng diretso, ulitin ko.
mani, buto ng langka, at saka yung buto ng kasoy. Okay. Sangagin hanggang sa maluto na mag-crunchy lang. Wag sunugin ha. Kasi kung sunugin yun, hindi naman mainom yun eh. Ganon din yung langka. Kung ano yung proseso nung una, yun din, lahat yun. Pagsama-samahin nyo, i-blender ninyo yung pinong-pino. Umaga, pagkatapos yung magmumog, yung wala pang laman ang tiyan ninyo, yun ang inumin nyo, isang kutsarita na puno, nung pinulbos ninyong 3 buto na yan, ilagay sa baso, lagyan ng gatas, inumin. Yan. Tapos sa gabi, ganun din. At halimbawa kung pagkatapos yung maghapunan, siguro palampasin nyo muna ang 2 oras bago 2 oras na patapusin nyo, katatapos nyo pagkatapos nyo kumain ng hapunan ay palampasin yung 2 oras yun, inom na kayo or bago kayo matulog. Mas maganda kung bago na lang kayo, talagang matutulog na kayo sa kanyo, saka kayo uminom yon. At sisiguraduhin ko po sa inyo, hindi kayo kailanman mapapabilang dito sa mga nag-undergo ngayon ng dialysis. At hindi rin kayo mapapabilang doon sa mga taong nagsasuffer ngayon ng pagkalaki-laking babayaran sa ospital ng mga operasyon na yan. Ayan po yung sinasabi ko. Ngayon, kung malala na po talaga yung inyong bato, yung lahat po yan ay ang ibig ko po sabihin yung malala na, kumbaga, ay hindi ko na po ginagarantiya itong itinuro ko sa inyo. Wala na pong garantiya yun na mapapagaling pa kayo nitong tinuro ko. Kaya ang ibig ko pong sabihin, ito lang mga nagsisimula or doon sa kalagitnaan, yun pa po. Pero kung nandoon na kayo sa parte na talagang malala na, hindi na po garantiya na mapapagaling pa kayo nito. Ay, banaba pala. Kayong kanina, yung nalimutan ko, dahon ng mangga. Doon sa mga hindi nakakaiwas na uminom ng mga matatamis, dahon ng banaba, dahon ng mangga. Yun lamang po ang lagain ninyo, yun ang inumin nyo. Kung maaari, yun na lang ang inumin nyo habang buhay. Yun lang. Ganun lang. Kasi, pagka yan po ay nandyan na sa inyo ang diabetes, tapos tuloy-tuloy pa rin yung paglamon ninyo matatamis. Pag inom nyo ng mga soft drinks, mga kung ano-ano, mga chocolate, mga kung ano-ano, mga basta matatamis, nandyan na nga yung diabetes ninyo. Abay, kung hindi nyo rin lang maiwasan yun at talagang ang kakatwiran nyo ay bahala na, mamatay kung mamatay, ay ang na lang po, ang wala pong ibang paraan dyan, kundi maglaga na kayo ng laging merong kayong dyan, kalderong malaki o di kaya yung may nabibili naman ngayon, yung sinasaksak lang, di ba? Yung kettle. Yun, laging meron na doon. Laging nakababad na doon yung dahon ng mangga at dahon ng banaba. Yun na po yung inumin nyo ng inumin. Wag na po kayong hahalo pa ng tubig na plain. Siguro, inom lang kayo ng tubig pagka halimbawa nandoon kayo sa tawag dito, sa malayong lugar na hindi kayo makapaglaga, pwede naman. Pero as much as possible, yun lang na lang ang inumin nyo. Yun po pala. O ngayon, ay yun naman po ay hindi ko po ituturo sa inyo kung hindi ko po yan ginawa sa sarili ko mismo. Imagine mo itong tanda ko na ito. Noong araw, diabetic din po ako. Pero ngayon, tanda-tanda ko na dahil yun ang ginagawa ko. Aba, wala po.
Kaya nga po, regular yung pa-check up ko dyan. Kahit na nandito ako sa Mindoro, pupunta pa rin po ako dyan sa Manila, dyan sa Quezon City, sa St. Luke's. Dyan po ang mga doktor ko. Pero sabi nga ng doktor ko anong ginagawa mo, Mr. Verano? Bakit yung ganyang edad mo? Dapat nandyan lahat ang sa iyo ang sakit sabi ko, wala yung mga simpleng call lang kako, Dok. Sabi ko ganyan. Mga kung ano-ano lang dyan, sabi ko ganyan. Yung nalalaman ko lang kako, yun lang. At sabi naman ng doktor ko, abay, kanyan, mahusay yan na mga sinasabi mo sa akin. Sila pa nagsasabi. Ay, siyempre, itong mga doktor, hindi naman magtuturo yan ng mga dahon-dahon, hindi naman magtuturo yan kasi doktor nga sila di ba? Pero sila mismo ay agree doon sa mga sinasabi ko. Na sila mismo nagtataka, bakit dapat daw nasa akin lahat ang sakit Itong ganitong edad ko? Nung sinabi ko nga sa kanila na nung nililista nga nila diyan kung ilang taon ka na. Sabi ko, anong year kayo pinanganak? Sabi nung assistant niya, sabi ko 1846. Sabi nung napamulaga pa yung mga doktor diyan. At diyan din po ako namatay dati. Nang sinasabi ko 1 linggo na akong patay at nandoon na po ako 1 linggo na naka-freezer sa morgue. Yan yun. Diyan yun. Kaya may yung maghahamon sa akin ng katibayan, abay dalhin ko lang po kayo dyan, nandyan po ang record ko. Na namatay na ako ng 1 linggo at naka-freezer na sa morgue. Yun po yan. Kaya huwag na natin pag-usapan yan. Ayun po, wala ni anong sakit. At sabi niya pati sa akin, at saka yung edad mo na yan, sabing ganyan, ay hindi ganyan ang itsura ng ganyan ng edad. Ayun nga ako sa sabi kong ganyan. Ako na nga nagturo sa kanila. Sabi ko, tingnan nyo nga ako si Enrile, di ba? 100 years old na yan. Nakita nyo na isang araw na interview. Wala na. Halos hindi na makapagsalita. Di ba? Gumagano niya. 100 years old na. Ay ako, 176 years old ko na. Ganito. Tingnan nyo. Pinagkakaguluhan pa. Marami pang gustong manligaw sa akin. Pero sabi ko sa kanila, pagka may mga ganyan na nakapila na rito, na mga gustong manligaw sa akin, sabi ko doon sa mga boy ko, sabi ko, bigyan nyo lang ako ng tubig yan. Tapos, sabuting tubig. Bigyan nyo silang tigi-tigi isang tubig yan at 1 liter, sabi yung ganyan. Tapos, bigyan nyo ako ng papel. Tapos, sabihin nyo sa kanila na si Sir ay natutulog pa. Umuwi muna kayo. Ito yung isang buting tubig at itong papel na ito magagamit yung pang kain dyan sa restaurant. So, yun ang ginagawa. Pagka sinabi kong ganun, doon sa buhay ko, yun ang sasabihin ng buhay ko. Basta sabi ko, bigyan nyo ng mga papel yan at tubig. Pauwiin nyo na. Tingnan mo, pumipila pa rito yung mga manliligaw ko. Si Enrile, hindi naman liligaw ang pumipila kay Enrile. Uud na. Di ba? Uud na yung nakapila, nag-aabang na kay Enrile. Kaya, grabe pero ito ang pa, ito pa ang matindi. Sige, tuloy-tuloy ko na lang yung kwento, Ito ang matindi, kasi nga, nung nasa SM, kailan lang, recently lang, nang pumunta ako dyan sa Manila. Recently lang. Ito ngayon, habang namimili ako ng mga short ba, yung short, may biglang tumapik sa balikat ko. Sabi, paglingon kong ganyan,
Ako, sino ba itong parang mukhang aswang na ito? Sabi ko ganyan. Isip-isip ko lang yun. Sabi ko, sino ka ba? Sabi ko ganyan. Ikaw naman, Daddy, ang bilis mo makalimot. Di ba ako si ganito? Hindi ko na sasabihin yung pangalan. Ako si ganito eh. Pambihira ka naman, Daddy. Ang tagal natin nagsama, hindi mo nakalimutan mo na ako. Abay, malay ko ba sa iyo? Hindi. Tingnan. Sabi ko, hindi ko alam yung sinasabi mo. Kasi nga, hindi ko na talaga matandaan. Una, ang tanda-tanda na. Yun pala yung naging ex ko. Ang tanda-tanda na. Kasi yung tanda na ng basta matanda na. Samantalang, pag yan ay mga girlfriend ko yan, sigurado na talagang 100 years ang agwat namin yan. O, imaginin mo, ang tanda-tanda na. Tapos ngayon, yun nga, Daddy, yun yung asawa ko. Yun yung asawa ko, sabi ganyan. Nakasungkod na rin. Putang ina, sabi yung ganyan. Ano ba nangyayari sa inyo? Yun, ibig sabihin, lahat ng mga naging ex ko, ang papangit na. Wala nang maganda sa kanila. Ay, alam nyo naman, pag ako tumanggap ng girlfriend, ay talagang sigurado ako maganda. Pero ang tanda-tanda na, wala na akong tandaan sa kanila ngayon. Halimbawa, kahit magpakilala sila sa akin. Yun yung tinatawag na, yung mga yan yung minalas. Ako naman yung pinagpala. Di ba? Yan yun. Tapos, ipapakilala pa nila yung asawa nila, ay ang tanda-tanda na rin, o ugod-ugod na, mga hindi mo pa malaman kung anong itsura, kung mga mukhang kabayo ba o mukhang kanggaro, ay sus Mariosep. Tapos sabihin, bakit ganun, Daddy? Hanggang ngayon, sa halip sana na patanda ka, bakit lalo kang bumabata? Ay pabata ka ng pabata eh. Sabing ganyan. Ay sabi ko, ganyan kasi yung pinagpala, kasi kayo, mga naging ex ko, kayo yung mga minalas. Anyway, so yun po bagamat sabi ko nga po ay walang kakwinta-kwinta itong ating topic. Pero huwag nyo pong antayin, huwag nyo na pong antayin na ganun ang mga sinyalis na mararamdaman ninyo. Kung kayo po ay nakaramdam na ng sinyalis ng pagsakit ng sikmura, pagsakit ng balakang, pagsakit ng likod, sinyalis na po yan na may mga bato kayo. Either may gallbladder stone kayo, may stone to stone, bato sa bato, yung mga ganon, bato sa kidney, bato kung marami, bato sa atay, marami po yan. So, yun na po yan. So, ito na po itinuturo ko ang makakapagsalba sa inyo. Kung hindi nyo po matandaan, ulit-ulitin nyo lang po itong video ko at marirealize nyo po na yung pong walang kakwinta-kwintang mga content ko ay ngayon pala ay mayroon palang maitutulong sa inyo. Guaranteed po ito, sinasabi ko. Huwag na pag ko kayong tumpik-tumpik, ngayon na po gawin nyo na. Ito na po yung oras. Pagkatapos nyong mapanood ang video ito, ngayon nyo na po gawin. Simple lang naman po. Magkano lang naman ang mani? Mura lang yan. Siguro yung kasoy medyo may kamahalan ng kaunti. Ang buto ng langka, abay medyo may kamahalan kasi kung saan kayo kukuha ng langka para makuha ninyo yung buto, di po ba? So yun po. Ganun lang po. Kumpara naman doon sa 100,000 ang gagastusin nyo at kapag umabot pa kayo sa dialysis, aba ay milyon po ang gagastusin niyo sa dialysis na yan at walang kasiguraduhan po yan, pauli-uli lang po yan. So hanggat maaga pa, gawin nyo. Lalo po itong mga subscriber ko at gusto ko po talagang kayo ang mauna na mga subscriber ko. Ay dito naman po sa mga hindi ko pa subscriber at napanood po ninyo ito, aba ay gawin nyo na po.
Hindi na po ako hihingi sa inyo ng subscribe. Bahala na po kayo kung pindutin nyo yung subscribe, pindutin nyo ang notification bell, pindutin nyo yung all, para sa ganun, may mga sigurado pa po ako ituturo sa inyo. Depende po yan kung ano yung mga lumalabas na balita ngayon. Marami po yan, marami po akong alam. Maraming salamat po at sana manawari. Puro swerte ang darating sa inyo. Maraming salamat. Mahal ko po kayong lahat.